General Torre, at basta apat ang dinimanda namin doon eh. Ang mag-re-represent sa kanila, under the law, ay ang Solicitor General. Kung matatandaan nyo, yung Solicitor General ay ilang beses nating tinurigsa. Katunayan, kanina lang, di ba, binanatang ko yung, pinaalala ko yung walang jurisdiction pero kung ano nung pinapile nila. Ganun pa man, sila ho ang abogado ng gobyerno sa aming petition for writ of habeas corpus. Kanina ho, nag-file sila ng manifestation ng opisina ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema. At ito po ang sinabi nila. Government has no legal obligation to cooperate with the ICC nor recognize any process emanating from the ICC following the effectivity of the country's withdrawal from the Rome Statute. Considering the Office of the Solicitor General's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines, and that the country's investigative, prosecutorial, and judicial system is functioning as it should, the OSG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained to recuse itself from the participating herein. At ang prayer po nila, wherefore the OSD most respectfully prays that its manifestation of recusal in the above captioned consolidated petitions be noted and or favorably considered. Ano pong ibig sabihin ng manifestasyon ng OSD? Ibig kong sabihin, the Office of the Solicitor General is in agreement with our position in the petition for a writ of habeas corpus na yung ICC ay walang jurisdiction. Kaya hindi raw nila pwedeng ipagtanggol, katawanin, irepresenta yung mga respondents, mga opisyalis ng gobyerno, ay ni Lucas Bersamin, ni PNP Chief Marbil, General Torres, ni Secretary Rimulya. Hindi ho nila i-represent, ayaw nila. Sangayon sa kanila, kasi mulat sa poll, ang aming mga pahayag, internally, publicly, sa lahat, pati na sa ICC, ay sinabi namin walang jurisdiction ang ICC. Kaya consistent with that, hindi po pwede kaming mag-represent dito sa respondents kasi hindi na kami makaka-epektibong mag-depensa sa kanila kasi kontra na sa aming posisyon. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, inaamin ng gobyernong ito na galing mismo sa abogado ng gobyerno kasi ang Solicitor General abogado ng gobyerno na talagang walang jurisdiction. Ibig sabihin, inaamin nila na illegal, unconstitutional ang ginawang pag-aresto, pagdetini at pagkidnap kay Presidente Duterte. Sir, ito may nagpas po ng mensahe ngayon. Isang senador, sahin ko yung pahayag niya. As chair of the Senate Committee on Foreign Relations, I am calling for an urgent investigation into the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte, an issue that has deeply divided the nation. It is imperative to establish whether due process was followed and to ensure that his legal rights were not upheld but protected, especially given in the involvement of the ICC and the International Criminal Police Organization, Interpol. To shed light on the matter, inviting key officials and agencies, including officials from the PNP, OTS, DOTR, DOJ, DFA, NSC at CAAP, and other resource persons and witnesses. The Senate must address these critical concerns to uphold the country's jurisdiction and to clarify policies governing our law enforcement agencies and their engagement with international tribunals. Our sovereignty and legal processes must remain paramount. Senator Amy Marcos. Naku! Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Alam mo, napaka-hipokrito mo. Dapat, nung nagsisimula pa lang, binibira mo na ng binibira yan. Pero nung ginawa mo, nagkandara pa ka na maging party ka ng bahagi ng alyansa. Ngayon ka lamang nagsasalita. At saka, alam po ninyo, mawalang galang na sa iyo, hindi mo na kailangan mag-imbestiga sapagkat lantaran. Kung baga,
kitang-kita mo na yung ebidensya. Ano pang iimbestigahan mo? Illegal nga eh. Kitang-kita mo yung illegal na ginawa nila. Alam mo rin na walang jurisdiction. Ha? Hindi ka abogada, pero nagtapos ka ng abogasiya. Kaya alam mo yun. Oh, bakit hindi mo binira ng binira? Ano bang imbestigasyon? Wala na akong investigasyon. Kaya tapos na nga eh. Kitang-kita na nga. Kaya nga nagpunta na sa Korte Suprema eh. Ha? Dapat sumama ka na lang. O ikaw, nag-file ka ng petition sa Korte Suprema sapagkat ang Korte Suprema, ang huling bulwark of democracy. Walang maaasahan sa inyo. Kaya nga pinapa-abolish na kayo. Isang anak sa sinapit na kanyang ama na dating presidente ng Pilipinas. Natural lamang po yan. Kahit sinong anak ay ganyan ang sasabihin. At yung mga sinasabi niya naman may batayang legal. Gaya ng pinaliwanag ko na sa inyo kanina. Kaya dapat talaga ang taong bayan, alam po ninyo, yung petition for a writ of habeas corpus, ngayong araw nito, sasagutin ng gobyerno. Meron po silang, ngayong alas 8 ng umaga, kailangan mag-file na sila. Sapagkat under the rules, sa ilalim ng rules ng Korte Suprema, kung natanggap mo yung petisyon during a weekend, natanggap nila Sabado kailangan i-file mo yan first thing dun sa Monday. Kaya magpapilo sila at ang Korte Suprema ang magbibigay, siyempre pag-aaralan, na magbibigay sila ng desisyon. Kami po naniniwala na malakas ang kaso ng Presidente Duterte. Gaya ng inilatag natin kanina. Kasi kahit saan nyo tingnan, wala akong pwede, no, kahit na ano pang kabalbala ng pinagsasabi nila. Ang katotohanan dyan, kaya nang sinasabi kong paulit-ulit, hindi lamang legal na pinag-uusapan dito. Political ito kasi talagang gusto nilang sirain ang dalawa. Dahil ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028 ay si Inday Sara. At ang pinakamalakas din na susuporta sa kanya na may milyon-milyong supporters ay si Presidente Duterte. Kaya kailangan talagang ma-eliminate yan. Yan o talaga ang katotohanan yan. Political. Kaya tingnan nyo, tingnan nyo. Hindi ba, inumpisa nila sa congressional hearing. Siniraan nila na siniraan. Yung pondo. Kahit na walang batayan yun. Kung ano-ano sinasabi nila. Kasi yung mga tumanggap ng pera ng confidential funds, mga fictitious, natural, fictitious. Sapagkat hindi mo maaaring ipakita yung mga source, yung mga informants mo kasi papatayin niya mga yan. Kasi ginagamit yung confidential funds sa kalaban ng Estado at kukunin natin yung informasyon doon sa mga naroon sa loob. Pabayaran natin, ipagkakanulo nila ang sarili ng organisasyon. Hindi po pwede talaga. Pangalawa, alam po ninyo, itong congressional hearing, tumalon. Binanata na si Duterte. Pagkatapos, binanata na si Pastor Kibuloy. Binanata na rin yung SMNI. Pinasasarado. Kaya hirap na hirap ang SMNI. Kung saan na lang tayo nagpupunta, hindi na yung regular programming natin, hindi na rin regular tayo naririnig. Kahit saan tayo magpunta, pinahihinto ang SMNI. Pagkatapos, inumpisa na nila ang formal na pagtanggal kay si Presidente Sara. Ayan, nag-impeachment na sila. Tapos nag-criminal charges pa sila. Tapos ngayon, itong si Digong na. Tingnan nyo tingnan nyo yung history. Paulit-ulit na sinasabi ng Presidente Marcos Jr. na walang jurisdiction. Hindi ba kayo saksi pinupuri ng programang ito kahit nabubuisit yung iba sa akin? Bakit mo pinupuri yan? Kasi tama yung linya niya, walang jurisdiction. Sumusunod siya sa linya ng Presidente Duterte. Tama siya doon Walang jurisdiction. We will not cooperate in any manner or form or shape. O hindi ba, tinulugsa ko nga yung mga alter egos niya dahil file sa ICC ng kung ano nung pleadings. Kaya sabi ko, file ka ng file. Akala ko ba walang jurisdiction? Hindi namin may jurisdiction. Nagkukontra-kontrahan kayo. Madalit sabi, sinasabi niya na talagang walang jurisdiction. Pero, napansin nyo, nung bandang huli na, nag-iiba ang tono sa pamamagitan ng mga tao niya. Sinasabi niya, and yet,
yun yung mga subsequent o yung matapos siyang magsabi ng walang jurisdiction, nagsimula na yung, pero pag humingi ang ICC ng mga tulong sa pamamagitan ng mga ebidensya, hindi ho natin sila pipigilan. Ako, doon lang, nag-uumpisa na. Pagkatapos, eto na naman. Pag yung, anong tawag doon, Interpol, ay humingi sa atin ng tulong, obligado tayong tumulong kasi baka hindi naman tayo tulungan yan. O, ayan. Nakikita nyo, madalit sabi, pinapadama na ng administrasyon ng gobyernong ito na pag ang ICC ay pumasok, makiusap sa pamamagitan ng Interpol, ay tutulong siya. Madalit sabi, pinaalam mo na sa ICC. Kumbaga, binigyan mo na ng ideya, oy, payag na kami, gawin nyo na yung dapat yung gawin. Yan ang ginawa. Kaya, madalit sabi, ginamit lang nila ang ICC. Talagang gusto nilang tuhugin, patayin itong mag-abang ito. Yan ang katotohanan ho dyan. Yan ang mali. Kaya naaawa rin tayo dito kay Marcos Jr., Presidente Marcos Jr. Kasi, binibigyan siya ng maling mga advice. Sapagkat tama na sana yung walang jurisdiction. Pero dahil nga sa maling advice, and at the same time, kung totoo yung mga akusasyon sa kanya na gusto mo lang magpanatili sa kapangyarihan, kayong mag-aanak, pati na yung mga pinsan mo, kaya nyo ginagawa ito, di lalong-lalo na. Di madalit sabi, tama-tama yung kinakanta ko doon sa kapatid niya. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Yan ang nangyayari. Nagbalat kayo. You pretended that you are protecting the sovereignty of this country by not allowing ICC to intervene. And yet, eventually you did it. Ano man tawag mo nun? Kaya, may katwiran ng mga anak na magalit. May katwiran ng taong magalit. May katwiran ng taong pumunta sa kalsada. Kaya makikita natin, MJ, kita mo sa Davao, araw-araw. Sa lahat ng bahagi ng Pilipinas ay nagsimula na. Correct. Pero nakikita natin, sabi ko nga kay Jimmy Bundok, alam mo Jimmy, 40 years ago, ako po ang nanguna sa mga Marcos loyalists na ipabalik si Marcos Sr. dito sa bansa. Sapagkat inaakusahan ng gobyernong Cory at that time na siya ay nagnakaw, corrupt, kung ano-ano mga sinasabi niya, illegal, violation of human rights. Ang sabi ko po noon, milyong mga loyalista, araw-araw po kami, itinayo namin, inorganisa namin ni Nilo Tayag at nung kung sino-sino pang mga loyalist leaders. Araw-araw po kami dyan sa Liwasang Bonifacio. Alam mo doon sa steps ng Philippine Post Office? Doon, nandun kami araw-araw. Kahit na anong gawin sa amin. Kami bombay ng tubig, bombay ng bala. Nagre-regroup nga, pabalik-balik kami. Kaya sabi ko kay Jimmy Bundok, iyan ang gawin natin. Pero kailangan mapayapa. Sapagkat wag nating bigyan ng dahilan itong gobyerno na gamitan tayo ng karahasan. Yung iba naman, sinasabi, huwag ka tayo mag-rally kasi baka magdeklara ng martial law. Huwag ko kayo matakot. Ano bang tawag niyo? Martial law na nga. Mas worse pa nga ito sa martial law Kasi pag sinabing martial law, hindi na sila sumusunod sa batas. Ano bang ginawa nila kay Presidente Duterte? Ano bang ginawa nila kay Pastor Kibuloy? Ano bang ginagawa nila sa pananakot nila sa mga political commentators, sa mga vloggers? Ano bang tawag mo dyan? Hindi ba? At least ng panahon ng tatay nito, merong semblance of democracy. Nakakabanat ka pa Nakakapunta ka sa lahat ng mga detenido na ipagtatanggol mo pa. Dito wala ano pang ikakatakot nyo? Basta maging mahinahon tayo na lumabas. Kailangan ka isang malakihan, sabay-sabay at araw-araw na panawagan. Calling the attention of this government to change. Sabi ko, hindi ba, sa isang panayam, ang sabi sa akin ng anchor na si Karen Meno, good luck, Attorney Panelo, to your petition for writ of habeas corpus. Hindi ba ang bilis na sagot ko? Good luck to this government because if it does not change, it will be the start of its fall.
O, hindi ba, ilang ano yun, views, likes, 3 million plus na. Eh, ano ang ibig sabihin nun? Yung ibig sabihin, yung mga nakarinig nun, nakapanood, nag-agree sila na kailangan ng gobyerno ito'y makinig po kayo sapagkat hindi po pwedeng mauupo na lang ang taong bayan at manunod sa inyo na walang ginagawa. Pinakita na sa inyo sa panahon ng tatay po ninyo, Mr. President, na pinalayas siya dahil ang taong bayan nagalit. Sa panahon ni Erap, ganun din ang nangyari. Hindi na ba kayo natuto? Ang ganda-ganda, nagkaroon kayo ng political capital. Di ba? Sa lahat ng mga pahayag ko, lahat ng articles ko, sinasabi ko, you have resurrected the name of the Marcos. Ang ganda. Ituloy-tuloy mo na yan. Naku, sinira mo. Ayan na naman ho tayo. Deja vu na naman tayo. Babalik na naman tayo. Kaya kailangan iparamdam mo natin. Alam nyo, hindi ho madadala ito sa iyakan. Hindi ho ito madadala sa banat tayo ng banat sa social media, sa text, sa chat. Kailangan physical, bodily presence ang kailangan natin. Basta mapayapa, maniwala kayo. Tanda mo si Gandhi? Ha? Si Mahatma, milyon-milyon ang kalaban niya. Naupo lang siya, wala. Kahit na anong gawin sa kanya. Di ba nagtagumpay siya? Hindi ba yung EDSA Revolution, mapayapa din niya? Wala akong karahasan doon. Ha? Walang karahasan ng EDSA Revolution. Pero, ano nangyari? Hindi ba napatalsik? Kaya ganun ang gawin natin. But we're hoping na hindi na tayo abon doon. Kaya tayo nagpunta sa Korte Suprema. Kaya hayaan natin muna ang Korte Suprema na pag-aralan at magdesisyon. At kung ano man ang desisyon nito, nasa taong bayan na. Kasi, tandaan natin, MJ, Yes, sir. ang gobyerno ay nilikha ng taong bayan. Pag ang gobyerno po ay hindi na nakakatugon sa pangangailangan ng sambayanan, kung ang gobyerno nilikha ng taong bayan, ang siyang lumalabag sa batas, sa saligang batas na nilikha ng taong bayan na naghalal sa kanila, hindi po ba? Lohika, sentido komon ang magsasabi sa atin na ang may kapangyarihan, kaya nga sinasabi sa saligang batas all authority emanates from the sovereign authority. Lahat ng kapangyarihan ay nanggagaling sa taong bayan. Kaya may kapangyarihan ng taong bayan na tanggalin ng gobyerno. Saan? Papanong paraan? Sa mapayapang paraan. Unang-una, sa pamamagitan ng eleksyon. Kung hindi mo madala sa eleksyon, sa pamamagitan ng ginawa sa pagpapatalsik ng dalawang pangulo ng bansa. Basta mapayapa kasi ang sambayanan talaga ang makapangyarihan. Yan ang dapat nating gawin. Speaking of Supreme Court, sinabi po attorney ng isang law professor, and I quote, "Even if the Philippine Supreme Court were to rule that former President Duterte should be returned to the Philippines, I believe the International Criminal Court will not even listen to that ruling. When there is a conflict between international law, jurisdiction over crimes against humanity, and local law, or the Philippine jurisdiction, international law prevails." Sabi po ito ni Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng FEU. Hoy Mel, bumalik ka sa law school. Mali ka. International law can never prevail over domestic laws. That's very basic. Kahit the first year law student, alam yan. Ang international law, pag yan ay nag-conflict sa ating batas, hindi po pwede. Kaya nga hindi ba mismo yung sinabi ko kanina, yung provision ng ICC? Sinasabi nila, bago natin ma-arrest yan, punta muna kayo sa local court. At yun din ang sinasabi ng ating batas, ang extradition law at sentido komon. Bakit tayo magpapasa ilalim? Ha, Mel? Ikaw naman, Mel, akala ko pa naman magaling ka. Sus Maria Josep ka naman. Bakit tayo magpapasa ilalim sa dayuhan? Ang dayuhan, dayuhan. Kaya nga tayo may sariling sistema legal. Kaya nga tayo may sariling saligang batas Bakit aaminin mo na wala tayong kakayahan? Kayo na nga nagsasabi malakas, bakit kayo tatakbo sa dayuhan? Meron pang isa.
Ang sabi ng kaibigan ko rin, si Neri, abogado ng kabila rin. Sabi niya, walang nangyari kasi sa 6 na taon, sa panahon ng Duterte, hindi naman na-prosecute. Nery Colmenares? Oo. Sabi niya, wala. Teka muna ka ako. Ba't di kayo nag-file ng mga kaso laban sa mga otoridad? May immune si Presidente Duterte. Si Presidente Duterte immune. Bakit yung mga sinasabi niyo mga iba, hindi niyo pinailan ng kaso? That's number 1. I-concede ko na immune. 6 na taon na hindi kayo nakapile dahil yun ang inyong teorya. Bakit ka ako? Mag-4 na taon na itong administrasyon. Wala naman kayong final. Sige, bakit kayo walang final? Simple lang yan, kasi walang katotohanan yung binibintang nyo. Mahihirapan kayo ng ebidensyang ipakita sa piskal. Madidismiss lang yan. At kahit sa hukuman makapasok, dismiss din yan. Kaya hindi kayo nakapile sa panahon ng Duterte. Kahit sa panahon ng mayor siya, kasi nga wala kayong ebidensya, hindi totoo lahat ng mga pinagsasabi ninyo. Yan ang katotohanan dyan. Attorney, ano po masasabi ninyo sa inamin ni DILG Secretary John Vic Rimulya na bunga ng kanilang group effort kung bakit naaresto si Pangulong Duterte? Ilan sa mga pangalan na inilabas niya ay sina Secretary Eduardo Año, DILG ni PR dito, Defense Secretary Gibo Teodoro at si Pangulong Marcos Jr. mismo. Meron pang isa, si Galvez. Di ba nandun din? Parang si Año lang sir ang napangalanan niya. Parang nabasa ko kasama, ano bang papel ni Galvez ngayon? Peace Secretary, OPAP. Peace and... Tama, OPAP Secretary. Anyway, alam po ninyo, yun kaya ho binabas ngayon si Ed Año. Kahit kaming mga dating kasama niya, talagang tinutulig sa siya. Sapagkat, alam naman ho natin na nagkaroon ng pangalan yan dahil kay Presidente Duterte. Kaya ginawa yan sa cabinet member, naging chief of staff yan dahil kay Presidente Duterte. Alam niya naman, nandun na ako na nasa kabinete siya, pero alam mo na mali. Mali, as in mali. Illegal, as in illegal. Dapat either mag-resign ka kung hindi mo na masikmura o tumahimik ka na lang. Pero yung ikaw ay kasama sa plotting, sa conspiracy, pati naman ikaw, Gibo, Diyos ko naman, Brad ko ito sa Sigmaro. Nung ito'y tumakbong presidente, nagpagawa ako ng mga t-shirt para sa kanya, sarili kong gastos. Tinulungan ko siya. At ilang beses siyang inalok ng Presidente Duterte na maging Secretary of National Defense. 3 beses yata, 3 beses siyang tumanggi. Tumakbong senador, tinulungan pa rin siya. Pagkatapos, magpa-plot kayo. Magpaplano kayo kung paano nyo aarestuin ng illegal, ididitining illegal. At ikikidnap. Hindi lang yan. Mabuti sana kung maganda naman yung ayos ng ginawa nyo. Talaga namang balasubas ang ginawa nyo Talagang walang hiya ang pamamaraan na ginawa nyo. Sinaktan nyo pa yung mag-ina. Tapos, itong si Presidente Duterte, alam nyo na nga may sakit. Ano ba yung dinala nyo sa ospital? Sige. Sabihin nyo, hindi, binigyan namin ng attention. Binigyan nyo ng attention. Hindi nyo nga dinala sa ospital. May ambulansya na doon. Hindi nyo pina-examine na nandun kompleto equipments, ospital. Pangatlo, hindi nyo binigay yung mga prescribed medicine niya. Kaya nakita nyo, nung nagsalita, napansin mo ba? Nagsalita siya, naka-Amerikana nga siya, pero ang boses niya, garalga, parang, ang tingin ko, anong nangyari sa presidente? Baka na mild stroke na ito. Siyempre, yun bang kinaladkad mo yan Hindi niya na pinagpahinga, hindi niya binigyan ng medisina. Pagkatapos, pinabiyahe niya ng ilang oras yun, 16 na oras, mahigit. Talagang pinapatay niya yung tao. Kayong mga dating mga nagmamahal kay Presidente Duterte na tinulungan ng Presidente, hindi niyo man lang naisip yun?